Magandang araw, CCF family! Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jeryl Orgasan mula sa Big Exalt Ministry at kasama po natin ang atin pong speaker na si Pastor Bong Saking upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po, Pastor Bong. Kamusta po? Magandang araw sa iyo, Jeryl. Mabuti naman sa biyaya ng Diyos. Praise God. So maraming salamat po, Pastor Bong, sa inyo pong mensahe sa amin tungkol sa pananampalatayang na ipapasa po sa susunod na henerasyon. So, handa na po ba kayo sa aming mga katanungan? Sige po. Okay. Para po sa ating first question, ano po kaya yung mga dahilan kung bakit hindi lumalalim ang pananampalataya po ng isang tao? Ayan. Sabi ng Panginoon Jesucristo na yung kanyang mga sinabi dapat isasagawa. Kaya minsan hindi tayo lumalago. Una, hindi natin inaalam yung sinasabi ni Jesus. Kaya sabi nga, faith comes from hearing, hearing the word of Christ. Ngayon, habang nakikinig ka at lumalago yung iyong relationship kay Jesus at sa Diyos, di ba? Siyempre, kasi yung faith nakabatay sa Diyos eh. So, kailangan lumago yung pagkakilala mo sa Diyos. At pag lumago yung pagkakilala mo sa Diyos, ipamuhay mo. Kasi kailangan sumunod ka sa paraan niya. Kaya nga, I've been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. Tinan mo sabi niya, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Kasi every day of our lives, we are being given choices. Am I going to trust Jesus? Or am I going to trust my own ways? Yan. So from there, makita mo yung resulta ng pagsunod mo kay Jesus. Kasi i-bless niya yung salita niya, susuportahan niya yung salita niya. And the moment na nakita mo na yun, lalago yung faith mo lalo kay God. And lalo mong makikita, ganito pala si God. Tapos lalo mo parang nagtitiwala ngayon. Siyempre, umaangat din yung mga challenges. Tapos lalong nagtitiwala ka sa Kanya kasi nakita mo na sa iyong mga previous na lakarin. Ayun. It's by hearing and really obeying God's word. Po. Kasi kailangan you take His word for it eh. Yes po. Para naman po sa ating pangalawang katanungan, Pastor. So, base po ito sa inyo pong personal na buhay. Ano po kaya yung nakikita nyo pong pinakamahalagang bagay na maipasa sa susunod na henerasyon? Ayun. Nauna, ma-reconcile sila kay God through Jesus Christ. Sabi nga, be reconciled to Jesus, to God, through the death of His Son, Jesus Christ, our Lord. Kasi, unless na ma-experience natin yung peace with God, mahirap nating ma-experience yung peace of God. So kung mayroon tayong papasa, first is to be reconciled with God, to experience the peace with God. Then doon may experience mo yung peace of God naman that surpasses all understanding. Kaya naman, doon makita mo, wow, ito pala yun. And I pray that they can really find their fullest satisfaction in Christ alone. Kasi hanggat hindi sila nasasatisfy sa buhay, they will always looking for answers. Na ito siguro. Pero totoo lang, si Jesus is sufficient. Yeah, yun ang kailangan maipasa sa ating mga susunod na henerasyon. Ayan. Thank you po. And para naman po sa ating last question, Pastor, para po sa mga pamilyang hindi nabuo, sa kung ano pa man ang dahilan nito, paano po ba maitutuwid ang mga pagkakamali? Posible po bang makapagpasa ng godly legacy? Ayan, napakagandang tanong yan. Kasi una-una, depende yung sitwasyon ng hindi nabuo. Meron ka pa bang koneksyon sa dati mong asawa, dati mong anak? Meron ka pa ba ibang paraan para makakommunicate sa kanila? Kasi kung meron pa, then you can still influence them. Tama? You can still, kunyari sa mga anak mo, na hiwalay na kayo, pwede mo pa rin silang katagpuin, share to them about Jesus, share to them about your relationship with the Lord, yung growing relationship mo with the Lord. Ngayon, kung yung pagkakataon may wala ng ganon, then you pray because our God is unlimited. Yung God natin answers prayer. Kaya ipag-pray mo, labanan mo sa panalangin. Then let God give you the opportunity para maabot mo sila ulit. Para madala mo sa kanila rin yung pananampalatayang natanggap mo na ipinapasa mo rin sa kanila. Maraming salamat po, Pastor Bong, sa pagsagot ng aming mga katanungan. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless everyone.